Tambak. So, check ko lang kung nagre-record. Okay. Next term, part pa rin siya ng natural language processing is yung tinatawag na tokenization. So, sa madaling salita, ang tokenization is yung process, nakita niyo na naman do'n sa previous video na bine-break up lang natin yung original text. So, for example, meron tayong sentence na this time meron tayong double quotation sa labas, then meron tayong exclamation point, then meron tayong abbreviation, then meron din tayong yung single quote. Ang process ng tokenization is i-split mo. Basta 'pag sinabi mong tokenization sa NLP, yung original text natin is i-split lang natin. Ang unang splitting na mangyayari diyan is ini-split natin in terms ng white space. So, lahat ng white space, yan yung magiging unang splitting. Kasunod, prefix. Kung mapapansin niyo, since meron tayong quotation marks on both side, so hihiwalayin niya yan. So, meron ka siyang hiwalay, tapos yung LA ko rin, since magkakadikit siya, so ito yung magiging niya, in terms ng prefix. So, naghiwa-hiwalay na tayo in terms ng space, then naghiwalay tayo in terms ng prefix. Sa pangatlo, meron tayong tinatawag na exception. Alam natin na itong words na 'to is R. Alam niya ng Spacy Library na shinorten lang natin. So, exception ang tawag diyan. So, ini-split natin from where nag-split pa tayo sa dalawa, where. Parang sinasabi, we are moving to LA. Next step, suffix. Kung meron kang prefix, meron ka ding suffix. So, ini-split na diyan. So, kung makikita niyo, yun yung nangyari. Then, meron ka na naman another exception. Kung makikita mo, meron kang exclamation point. So, part siya ng exception. So, ini-split pa rin niya. Then, ang final tokenization nung words pa lang na moving to LA, we're moving to LA, is open quotation, we, tapos ay R na abbreviated, moving to LA, exclamation point, tapos done. Yung makikita niyong pinaka-last, so tingin kayo dito sa pinaka-last, ito na yung final na tokenize ng sentence. Process of breaking up the original text in a component. Ito yung split, pero mas matalinong split ito. Kasi ang turo ko lang sa inyo before, halimbawa meron akong sentence na AB, bawa ay ganyan. So, ang turo ko sa inyo is ganito lang. So, ang limiter lang natin nun is space, ini-split lang siya. Pero dito may mga set of rules na pinapalo yung tokenization. So, una nga, as a review, white space, prefix, exception, suffix, another exception, then tapos na yung tokenization dun sa huli. So, remember, ini-split natin yung text. Bakit ini-split natin? Kasi gusto nating bawat split kasi may mga particular weight yung bawat words o kaya yung symbol. So, ipina-process siya ng computer is piece by piece. Again, kung makikita niyo 'tong pinaka-last, piece by piece ipa-process natin siya. May value ba 'to? May value ba 'yan? May value ba 'to? Yung to ba may value? Yung are, yung we, yung moving. So, it remains to be seen sa mga next topic natin. So, notice that tokens are ito lang yung pieces ng original text. Wala pa tayong mino-modify dito in terms ng token. May modification tayong mangyayari in terms ng stemming o kaya lemmatization. Pero, unahan ko na kayo, hindi na nire-recommend kasi yung stemming sa natural language processing. Wala pa tayong nakikita ng any conversion to word stem or lemmas, base form of words. So, ano yung ibig sabihin ng lemma? So, for example, unahan ko na kayo, may word ako na running, ang lemma niyan is run, root word.
Wala pa tayong ginagawang ganyan. Ang ginagawa lang nung token is split the original, sentences into words and symbol. Yung iba may nakita na kayong symbol. So, yun pa lang yung ginagawa natin. Yun yung unang part ng natural language processing, tokenization. Ano yung sample ng mga prefix? Siyempre kung meron kang halimbawa 16 million, so may dollar sign. Halimbawa 12 kilometers, kaya 13, pangit ng sulat ko. Tapos meron kang halimbawa, "Hey," ayan. So meron kang ganyan. Then kung makikita niyo, yung at the end of the sentence is part din siya, period. Tapos meron ding comma. Infix character halimbawa is halimbawa web-based, so yung hyphen. Ellipsis, halimbawa meron kang sentence X, lalagyan mo ng dot, ellipsis o kaya may symbol ka na ganyan, dalawang hyphen, so puwede siyang infix. Then alam nung Spacy library na merong mga exemption, kagaya nito. Ito ay halimbawa, let us, shortened version lang. Then yung US, hindi niya sasabihin yan ay us. Alam niya na yan ay abbreviation for United States. Okay? Ibig sabihin ng US. Special case rule to split string into several tokens or prevent token from being split when punctuation rules are applied. So, alam niya yan. Halimbawa, where, yung kanina. Tapos halimbawa, isn't, is not. So, yun yung mga sample ng ng exception. Sana malinaw sa inyo. Prefix, pwedeng prefix may PHP, about 15 pesos. Prefix, suffix, infix, then meron tayong exception. So, kung babalikan ko yung slide, balikan natin. Ayan. Prefix, exception, suffix, exception, tapos na done. Ibig sabihin, wala na tayong pwedeng i-split. So, yun yung ibig sabihin niyan. Okay? Tokens have a variety of useful attributes and methods. So, code demo. Then, ang next topic natin is visualization ng token. So, escape ko na dito. Sabi ko nga part by part na lang para hindi mabigat sa inyong panoorin. Kasi kung ivi-video ko siya for halimbawa straight siya na 4 hours, so malamang tatamadin kayo. Yung 1 hour nga tinatamad na kayo, 'di ba? So, what if yung 4 hours pa na straight? So, again may import tayo, tawa ako dun, may import tayo na halimbawa import spacey, so same. So, ang spacey natin is yung SM lang, yung small. Then ang string natin is yung kagaya nung ginawa ko kanina, dun sa example. So, meron ditong wait lang, aking izo-zoom in para mas malinaw. So, zoom in natin dito sa sa browser. Yan, para mas malaki lang. Dito lang sa Word na 'to para makita niyo lang. So, meron tayong double quote sa labas kasi gagawa ako ng single quote. So, itong where meron siyang backslash kasi literal nagagawa ako ng single quote. So, we're moving to LA. So, ibig sabihin nag-e-exist pa rin 'to sa output, nag-e-exist pa rin, then nag-e-exist pa rin. So, pino-project lang natin yung example natin dun kanina. Okay, malinaw? So, medyo babaan ko na ulit, around 150. So, kung meron na akong string na we're moving to LA, ito yung ibig niya sabihin, then ito yung document na ipa-process natin. Ipapasok ko dun sa NLP. So, NLP MyString. Wala akong ngayong Unicode coding kasi kung may Unicode coding ako, edi ilalagay ko letter U. So, MyString. So, similar dun sa sample kanina, ilu-loop natin each word, then hahayaan natin yung spacey na mag-separate dun sa mga words natin based dun sa rules niya. So, for token in doc, ito yung doc. So, print token.text, then meron lang tayo special na gagawin.
Kada ending lalagyan lang natin ng vertical pipe, okay? So, spacey will isolate punctuation that does not form an integral part of the word. So, quotation marks, commas, and punctuation at the end of the sentence will be assigned in their own token, gaya ng example. However, sabi dito, function that exists as part of an email address, for example, website, or numerical value will be kept as part of the token. So from here, ito yung pinrocess natin, ito tokenize natin. So ganito yung magiging result. So let's compare. So ito, sabi dun sa rule, so kaya meron tayong mga vertical pipe kasi nagawa tayo eh. Okay, pero ito lang yung itinokenize niya. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, then walo. So ibig sabihin, yung we're moving to LA na may quotation at saka may abbreviation dyan. Actually, hindi siya abbreviation, parang shortened version. Pwede mo kasing sabihin we are eh. Pero may nagsusulat ng mga taong ganyan, ba nagba-vlog. So meron tayong around meron tayong 8 tokens. So yung ibig sabihin ng tokenization, wala pa tayong ginagawang kakaiba, ini-split lang muna natin. So, sample another sample, meron tayong we're here to help, send snail mail. So ito yung dinedemo natin. So email, support our site, or visit http blah blah blah. So ito yung text, dinefine na lang natin na T in document 2. So ipa-process natin siya. So ganito yung magiging result. So ayan oh. Ang tingnan niyo lang is itong part na 'to, infix. So yung comma, sa inyo separate din siya. Kasi pagpa-process natin 'to ng sentiment analysis, may mga symbol kasi na walang value. Wala ka namang makukuha halimbawa sa comma eh. Parang hindi siya priority in terms for example ng magse-sentiment analysis tayo. Pero yung mga word halimbawa help, halimbawa good, bad, is meron siyang mga value in terms sa sentiment analysis. So sine-separate lang natin. Kung hindi mo naman lalagyan nito, okay din lang naman. Ganito kasi yung mangyayari diyan, pababa. Okay, ito yung tokenized na word. Puwedeng sa exam natin, halimbawa ini-split natin 'to, puwedeng tanungin ko sa inyo is ano yung index nung mail in terms ng token, eh, di zero base tayo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang sagot niyo for example is 9. So, kung gusto niyo lang naka-display siya in terms ng horizontal, meron siyang, parameter na end. Tapos kung anong gusto mong ending niya. Kung gusto mo slash, so yan, ibig sabihin diyan niya tokenize yung yung mismong word. Next, meron tayong a 5 kilometer New York City cab ride costs $10.30. So, ipi-print ulit natin. So, tingnan niyo yung tokenization na mangyayari. A, 5, hindi niya tokenize buong 5 km kasi ito ay, anong tawag dito, suffix. Then, kung makikita niyo yung symbol na dollars, hiwalay siya dun sa 1030. Okay? So, ganun yung process ng tokenization. So, kung bibigyan ko kayo ng example, halimbawa, ang exam natin is tokenize this text. Bigyan mo ako ng separation nila. So, isusulat mo siya, for example, bigyan mo ako ng, ito lang ibibigay ko sa inyo, tapos sasabihin ko sa exam, ano yung result nito pag tinokenize ko? Halimbawa, ganito yung code, edi isusulat nyo. Halimbawa, ito yung option. So, ganyan yung tokenize niya na value. So, another one. But Doc 4 equals let's visit St. Louis in the US next year. So, lagyan ko lang ng end. Kasi medyo mahaba yung notebook natin. So, yan yung magiging end. Ito yung Doc 4. So, here, kung makikita nyo, sabi dito sa note, yung abbreviation for Saint
and United States, ano, are both preserved, alam niya 'yan kung ano ibig sabihin niyan. Yung saint, yung saint. Although abbreviated lang, alam niya na kailangan siya i-separate. Ito let, alam niya ito'y as. So, may value siya, oo. So, ibig sabihin ganyan. So, paano mo naman bibilangin yung token? So, sabihin mo lang, ano yung length ng dock? Ang dock natin dito is yung nag-umpisa natin, itong "We're moving to LA." So, anong magiging length niyan kung bibilangin natin? Kung bibilangin natin, yan ay 8. Kasi based dun sa bilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama yung mga punctuation, tsaka yung mga exception rule. So, count 8. So, about counting, anong vocal? Vocab, sorry, hindi 'to vocal, hindi tayo kakanta. Sorry, ito ay vocabulary entries. So, ano yung length nung doc for in terms ng vocabulary? So, this number changes based on the language library loaded at the start. So, ang library natin is small lang, and any new lexemes introduced to the vocab when the doc was created. So, yung document number 4 natin, ang value ng vocab entries niya is 794 based dun sa library natin. So, kung mas malaki siguro yung library natin, halimbawa medium, large, so maaaring lumaki siya. Then ito lang yung rule. So, ang tokens, ang rule cannot be reassigned. 'Di ba tinuruan ko kayo ng ganyan. So, about Doc 6, ang laman niya is my dinner was horrible. Sa sentiment analysis, ito ay negative. Halimbawa, your dinner was delicious. So, paintindi natin na ito someday sa computer through sentiment analysis kung bad or good ba yung comment, positive ba o siya negative, o kaya neutral lang. So, try to change my dinner was horrible to my dinner delicious. So, hindi sinusuport ng ano, ng tokens yung reassignment. So, wag niyo na 'tong gagawin ano. Iko-comment ko na lang para hindi siya mag-error 'pag i-ra-run ko ulit siya. So, commented. Then meron tayong name entities. Okay, ano yung tinatawag na name entities? So, going a step beyond tokens, ito'y another layer of context. The language model recognizes that certain words are organizational names, while others are location. And still, other combination relates. For example, merong money, merong dates, etc. Named entities are accessible through the ENT property of a doc object. For example, Apple to build a Hong Kong factory for 6 million. So document number 8, so sabihin natin token.text. Ipiprint natin yung ano, yung token. Ito mismo, yung separate. Then meron lang tayong print na merong line break para mag-display lang ako ng ganitong line. Then instead na tumigil lang ako sa doc 8, meron akong ENTs. Ibig sabihin entity, ENT of text, ENT of label, underscore, plus nagko-concatenate lang tayo dito, string ng spacey, ine-explain lang natin kung ano yung ENT label. So, tingnan natin kung ano magiging result, ano. So, ito yung line na 'to is ito siya. So, ito yung token, pamilyar na kayo diyan. Then, malinaw na malinaw, kaya niyang i-explain 'to, kung ano yung ibig sabihin. Okay, name entities. 'Pag gumamit ka na ng ENT, ito yung ENT, oh. ENT text, for example, Apple, ano yung ENT label niya? Siya ay organization, ano, org, kaya companies, agencies, institution, etc. Alam niya nung library kung ano yung Apple. Hindi niya sinabi na yan ay prutas. Kasi yung Apple natin, kung mapapansin nyo, is capital yung pagkakasulat natin. So, kung siguro kung lowercase siya, pero try natin, i-try kong i-lowercase yung Apple kung anong magiging decision niya. Ano? So, try natin kung maintindihan pa rin niya.
Okay? So, apple to build. O hindi niya na naintindihan. Okay? So, ibig sabihin, kapag capital siya, so naintindihan niya kung ano yung ibig mong sabihin. So, nawawala na siya kapag lower case. So, ito yung entity. Then, yung Hong Kong, GPE, ano? So, yung GPE, may term na GPE, siguro country, cities, and state. Alam niya. Then, yung 6 million natin, 6 million. Yung iba, hindi na niya na-identify. Pero yung iba, kung nakikita nyo, A, wala na yan. Bawa, build. Pero in terms ng name entity kasi ang ano natin, name entity kasi ang usapan natin. So, yung mga name entity, halimbawa 6 million. So, alam niya na yun ay money, may monetary values, tsaka including unit. Meron ding tinatawag na noun chunks. So, similar siya sa ENT. Another object property is ito yung mga base noun phrases. Flat phrases that have a noun as their head. So, ang noun chunk is a noun plus the words describing the noun. Halimbawa, autonomous car. Okay? Yun yung ibig sabihin ng noun chunks. For example, Sheb Wooley's 1958 song, One-Eyed, Winehorn, Flying, Purple, People Eater would be a one long noun chunk. So for example, ito siya. Document 9, autonomous car shift insurance liability toward manufacturers. So ang noun chunk natin dyan is yung document 9 or chunk in doc 9 noun chunks. So chunk that text, okay? Ito yung sa mga nouns. So instead na sabihin niyang cars lang, so sabi ang definition, flat phrase that have a noun as their head. Ang noun natin dito is autonomous. So ang noun chunks niya is autonomous car. Pwede niya sabihin insurance liability. Then manufacturers. Alam niya kung ano yung mga noun dun sa sentences. So in a way, maganda rin siyang ano pala, gamitin kapag gusto mo mag-aral ng English. Noun chunk. Isa pa. Gagamit din ako ng noun chunk. Red cars do not carry higher insurance rate. Ano yung na-detect niyang noun chunk? Or red cars and higher insurance rates. Isa pa, yung sample, one-eyed, one-horned, flying, purple, people eater. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Pero ganito yung mangyayari. He, syempre, noun. Pero itong isang straight na to is kinoconsider niya na noun chunk. Okay? So dito magtatapos yung lesson natin for tokenization. See you on the next video.